at paniniwala, nagkaroon ng iba't ibang personal convictions, nagkaroon ng misunderstanding, at syempre kitang-kita dito yung pride sa dalawang grupo. At kaya nahati yung dalawang grupo na ito sa pagitan ng grupo ni Iron Man at ni Captain America. Kaya ang result, naglaban talaga yung dalawang grupo na ito. Hindi nila alam, minamanipulate lang pala sila ni Zemo yung kalaban talaga mismo. So sa endgame, ito naman yung about kay Thanos, no, na nasa kanya Infinity Stones. By the way, si Thanos siya yung violet na kalaban. At sa pag-snap niya, dahil nasa kanya yung Infinity Stone, kalahati ng buong universe kasama yung mga Avengers ay nawala. So, yung mga natirang Avengers ay nagluksa at nagplano kung ano ang dapat nilang gawin. Ang naisip nila ay yung time heist. Gumawa sila ng machine at para makabalik sa nakaraan at kunin yung mga stones para hindi na magamit ni Thanos. So dito, nagkaroon sila ng mga iba't ibang missions. Pero iisa na lang yung kanilang purpose. Hindi katulad sa Civil War. Yung nakuha nilang stones, yun yung purpose nila. Ang makuha ang stones, matalo si Thanos, at maibalik ulit yung mga nawalang kasama nila. Then sa final battle, napakasarap na makita na ang lahat ng Avengers ay nagkakasama-sama, magkakaisa sila at lalaban kay Thanos. At napakasarap din marinig na yung pagkakasabi ni Captain America na Avengers assemble. Yeah? So meaning, with one purpose, with one mission, nagdala ito ng unity sa kanila. Ito yung matalo si Thanos, though nagbuwis ng buhay si Iron Man. So katulad ng pagiging believers ni Kristo, we are called to assemble in one body na iisang purpose natin at iisang mission. Ito ay to glorify God in our lives, in the church, and to reflect His manifold wisdom and glory in our unity. Okay? At ang root ng pagiging united natin kay Kristo ay ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So, yung kamatayan niya. So, we are assembled in one body in Christ eternally. No? Wala na separation ito. So, tungkol din ito dito sa ating pag-uusapan ngayong umaga sa passage natin sa Romans 12 verses 3 to 8. So, I invite you to read along with me itong mga passage na ito. Romans 12 verses 3 to 8. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measurement of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same functions, so we, though many, are one body in Christ and individually members one of another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; the one who teaches, in his teaching; the one who exhorts, in his exhortations; the one who contributes, in generosity; the one who leads, with zeal; the one who does acts of mercy, with cheerfulness. So, ito po ang salita ng Panginoon at hindi ito masisira. Tayo po ay manalangin. Muli kami ay nagpapasalamat sa mensahe mo ngayong umaga. Nawa ay mag-convict sa aming mga puso ito at makatulong lalo sa pag-serve namin sa iyo, pag-serve namin sa church at pagsamba namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na maunawaan ito at may apply namin sa local church. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, Amen. Okay, so quick review mga kapatid. Natakal natin sa Romans 12 verses 1 to 2 na yung mercy and grace of God ay expressed sa gospel, di ba? At yun ang basihan natin sa ating pag-worship at serve sa ating Panginoon. So, itong grace and mercy ng Diyos ay ang
ginawang basis ni Paul para umapila sa Romans to offer their bodies as a living sacrifice and to be transformed by renewing their minds. So para ma-discern nila lalo, no? Pag may renewed minds, mas na-discern nila lalo at palagi ang kalooban ng Panginoon at para malaman nila kung ang kanilang gagawin ba ay good sa Panginoon, acceptable pa sa Panginoon at perfect sa mata ng Diyos. So meaning, as believers, tinatawag tayo na mamuhay sa Diyos ng may kabanalan araw-araw. We have to live as regenerated and redeemed men by Jesus Christ. And we can express this holy and godly living sa church. Well, di naman ibig sabihin na ang church, sa church lang limited at applicable ang pagkakatawag na ito, pero inuna ni Pablo ang konteksto ng local church kung saan mo dadalhin ang iyong pagsamba at pagsuserve na nakabase sa mercy ng gospel. No, as katawan ni Kristo, ang mananampalataya ni Kristo, ito ang pangunahin, no? I-exercise ito sa context ng local church. Okay? So again, verse 1 to 2, pinakita doon yung relationship ng isang believer sa Diyos. Then sa verse 3 to 8, makikita naman natin dito yung relationship ng believers sa kapwa niya believers. At ang basihan ng relationship ng bawat brethren o brothers and sisters ay yung relationship nila sa Diyos. So hindi pwedeng magkabaliktad. Dapat maayos muna ang relationship natin sa Diyos bago magkaroon tayo ng expression ng relationship natin sa ating mga kapatid. At pinapakita rito na yung ating relationship sa kapatid, hindi basta-basta relationship. Dahil sa ating mananampalataya, ang relationship natin sa church, sa bawat mga mananampalatayang kasama natin ngayon, ay may paglilingkod. At ang service na ito ay nakaugat sa biyaya ng Panginoon. So our message for this morning is the service of every believer that is rooted in the grace of God. It is the service of every believer that is rooted in the grace of God. Ang paglilingkod ng bawat mananampalataya na nakaugat sa biyaya ng Diyos. At dito manggagaling ang dalawang puntos natin ngayong umaga. Number 1, exaltation of God. Pangalawa, edification of the church. So, tignan muna natin yung exaltation of God, ang pagtaas o pagluwalhati sa Diyos. So, sa verse 3, dito magsisimula si Pablo na magbibigay siya ng mga utos, duties ng isang believer toward sa mga kapatid. Okay? Ito na yung simula na ng mga dapat gawin ng isang mananampalataya sa kapwa niya mananampalataya. Kaya nga, pero kung manonotice natin sa verse 3, for by the grace given to me, sabi ni Paul, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. So gusto kong i-manotice natin dito yung una niyang sinabi, for by the grace given to me. So in-emphasize niya ang grace ng Diyos sa kanyang buhay. Pagre-remind sa kanila na ang kanyang pagiging apostol sa kanila, pag-minister sa kanila, pagsuserve ni Paul sa mga taga-Rome, ay galing sa grace ng Panginoon. At ang basehan ng pag-apil niya sa mga taga-Roma ay galing din sa grace din ng Panginoon. So nililinaw niya ito sa kanila na parang sinasabi, hindi ito galing sa akin. Ito ay galing sa grasya ng Panginoon. Nililinaw niya ito sa kanila bago siya magbitaw ng dapat nilang gawin. Bago siya magpasunod ng mga mandatos doon sa mga Kristiyano sa Rome. Para ang maging basis ng kanilang pagsunod ay grasya din na katulad niya para maiwasan na maibind niya ang conscience ng mga taga-Roma sa kanyang sarili lang. Okay? So ito yung problema natin ngayon, mga kapatid. Sa mga churches ngayon, na dahil ito ang ginawa ng pastor o ito yung na-experience ng pastor, ito rin yung dapat na
gawin ng church. Pinipilit nila ang members na ito rin yung gawin nila. Kaya ang result, bound ang conscience nila sa pastor or leader. Na meron silang takot kung hindi nila gagawin yon, hindi sa Diyos, pero dun sa kanilang leader. Kaya nakita natin kung gaano kaingat si Apostol Pablo bago siya magbitaw ng mga command sa mga taga-Roma. Dahil ayaw niyang maharas ang mga isipan at kalooban ng mga taga-Roma. Minimake sure niya na tama ang motivation nila sa pagsunod. At ito ay galing dapat sa pagkakaunawa nila sa grasya. This is teaching us na ang bawat paglilingkod ng Diyos ay dapat grace ang basihan. So we have to know God's grace is displayed in our obedience, in our service. Dahil kung hindi nila mauunawaan at i-acknowledge na gagawin nila ito, susundin nila ito dahil sa grace, kung hindi nila makikita yon, alam niyang pwedeng sumunod sila na hindi edifying. Ang kanilang pagsunod ay pwedeng mauwi sa pagiging carnal. Dahil walang appreciation sa mercy ng Diyos at walang appreciation sa gospel. At sila ay maglilingkod sa Diyos ng may yabang, may pride sa kanilang puso. So, hindi ito yung dapat na magkaroon yung mga taga-Roma. Kaya, maingat si Pablo sa verse 3. Tignan nyo muli ang verse 3. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think himself more highly than he ought to think. Kung nakikita natin, mga kapatid, patungkol muli sa sin na pride ang tinutumbok ni Pablo. At nakailang beses siyang punta dito, yung pagkakaroon ng warning sa Book of Romans, no? About sa pride. Sa Romans 2:17-23, ito yung nire-rebuke niya ang mga Jews na nagmamalaki na sila ay holder ng law at sila ay pagiging lahi ni Abraham, therefore sila ay ligtas. Pero yung pagiging lahi naman nila at pagiging holder ng kautusan ng Diyos, hindi naman nila sinusunod. So, spiritual pride. Romans 3:27, sabi ni Paul, sa pananampalataya, walang lugar ang arrogant. Pagiging arrogante. Sa Romans 4:2, pinapakita naman dito na kahit si Abraham, hindi pwede magmalaki sa harap ng Diyos dahil alam ni Abraham, grace din ang nagligtas sa kanya by faith. Romans 11:18-20. Ito yung pagwawarn din ng Gentiles, di ba? Ni Paul sa Gentiles na huwag maging arrogante laban sa Jews. In natural branches, di ba? Sa olive tree. So, nakikita natin na hanggang dito sa Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought, but think with a sober judgment. This means, ang pride sa spiritual life ng isang believer ay delikado. Ang pagiging mayabang sa isang puso ng Kristiyano ay expression ng pagre-rebelde, disobedience. Sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and a haughty or arrogant spirit before a fall. Meaning, hindi tayo nagkakaroon ng pride kasi may destruction na nangyari. Pero, nagkakaroon ng destruction dahil meron tayong pride. So, nauuna muna yung pride bago mangyari yung kasiraan or yung destruction. Kaya, ang pride ay ang oldest sin. Dahil ito yung kinomit ng first parents natin. They rebel against God's word and they wanted to be God. This is a picture of rebellion. Ito yung kanilang pride. Kaya, yung kanilang pride nag-lead sa disobedience. Hindi pagsunod sa sinabi ng Diyos. And all throughout the Bible, lalo sa Old Testament, makailang beses na nakikita natin na nagre-rebelde ang mga Israel. Ang sinasabi, they did what was good in their eyes. Kaya anong result? Division ng kingdom. Hindi sila nagkakaroon ng unity na distract ang bayan ng Israel.
Kaya naman ito pa rin ang tinututukan ni Paul, na kahit nasa New Covenant na, nandun pa rin ang pride. Present pa rin ang pride. Lalo na sa sitwasyon ng church sa Rome. Kung mariremind tayo, may division, di ba, sa dalawang race na nandun, yung Jews at yung Gentiles. Yung prideful ang Jews over sa Gentiles, at ganun din ang Gentiles sa Jew. At pag napabayaan ito ni Pablo, hindi niya nabigyan ng emphasis ang pride na ito doon sa church ng Rome, at talagang namunga at lumago ito, magkakawatak-watak ang church sa Rome. At mind you, mga kapatid, hindi lang para sa Rome, hindi lang sa church ng Rome ito, pero ito ay para sa lahat ng churches, even today. Merong meron pa ring threat ng pride. Ito ay threat sa unity natin, na pwedeng mag-lead sa division. At pag mag-divide tayo, magli-lead yun sa destruction. Kaya ganito na lang, at we are blessed na nababasa natin itong mga warnings ni Paul na ito. Hindi lang natin ito tinitignan na, ay, ganito history ang nangyayari. Hindi. Mare-reflect natin na even us, prideful pa rin tayo. Ang bawat isa ay nagmamataas. Kaya nga, sabi sa verse 3, "For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned." So parang sinasabi dito, huwag niyong tignan ang inyong sarili na mas mataas kaysa sa kapwa ninyo. Dahil may designated ang Diyos na sukat sa lahat ng pananampalataya ng mga mananampalataya. At even sa mga non-believers, huwag tayong maging high ang tingin natin sa kanila na as if wala na silang pag-asa. Again, may sukat at panahon ng Panginoon sa kanilang pananampalataya. Kaya ang imamind natin yung ating pagsunod sa Panginoon, yung ating kasalanan at pag-build up sa church. Kaya maging sound and clear tayo sa pag-a-assess natin sa mga sarili natin at sa kanilang mga kapwa natin. Meaning lang nito, pag sinabing clear ang assessment natin sa ating sarili, naka-reflect natin kung naka-reflect tayo sa salita ng Diyos kung paano dapat natin tignan ng ating sarili. Nakikita mo na prideful ka na. Kung na-exalt mo na ang sarili mo, at ang salita ng Diyos ang magwa-warn sa atin at ko-convict tayo ng banal na spirito. At yung isang kabilang mukha naman ng pagiging prideful, yun naman yung pagtingin sa sarili na very poorly, na yung pagtingin mo ay parang kawawa ka na, wala ka ng pag-asa, talunan ka, usually rooted ito sa insecurity or comparison or self-condemnation. Wala akong kwenta, hindi kasi ako kasing galing nila. Hindi ito biblical humility, mga kapatid. False humility ito, at rooted pa rin ito sa pride. Dahil self-centeredness ang pinag-uugatan nito at nagli-lead sa self-pity, sa anxiety na ayaw mong mapahiya, at pagbabaliwala sa identity natin sa ginawa ni Kristo. Na parang sinabi mo, more than conquerors tayo. Pero hindi, talunan tayo. So parang pagbabaliwala natin ito sa kapangyarihan ng kanyang ginawa. Iba itong poorly na ito sa poor in spirit na sinasabi sa Matthew 5:3. Blessed are the poor in the spirit. Ito yung pag-recognize mo naman na sa iyong spiritual na pamumuhay, bankrupt ka sa harap ng Diyos. Kaya kailangan mo siya palagi. Palaging gusto mong bigyan ka ng grasya at habag ng Panginoon. Ibig sabihin, inaamin mong wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Wala kang sariling righteousness at kailangan kang punan palagi, araw-araw. Ito yung pag-dependent natin sa biyaya lamang ng Panginoon. So this is teaching us na ang isang Kristiyano ay dapat sober-minded at
Because we are renewed minds. We have the renewed minds. At kapag ganito, ang pag-assess natin sa ating mga sarili at sa ating mga kapwa, na tayo lagi ay umaasa sa biyaya ng Panginoon, at kung anuman ang sukat ng kanyang binigay ay tama lang at ayon sa kalooban niya, magpo-produce ito ng true humility, ng katulad ni Kristo. Hindi ito mamomortify natin ang pagtingin natin sa sarili natin na mas malaki, mas mataas, mas importante, mas special kesa sa kapatid natin o sa ibang tao. So ano bang tinutukoy ni Pablo sa pagiging prideful ng isang Kristiyano? Ito ay pertaining ni Pablo na pagiging prideful ng isa na marami siyang gifts. Na as if yung isang believer o isang kapatid niya ay walang masyadong gift at siya ang binayayaan ng regalo ng Panginoon. Pag ganito ang kaisipan niya, may tataas talaga niya yung kanyang sarili at may puproduce talaga sa kanya ang pagyayabang at pagiging arrogante. Very Pelagian yung gantong kaisipan. So hindi tama ang gantong pag-iisip as Christian. Kaya tinuturo sa atin ni Pablo na ang lahat ng believers ay may gifts. Nung tayo ay nanampalataya na, binigay na sa atin yung sukat ng gifts sa atin. Marami nag-iisip, ay gagawin ko to para magkaroon ako ng regalo. Hindi. Ang ginagawa na natin as Christian, dahil meron na tayong gift na binigay sa atin si Kristo, ine-exercise na natin yung gifts na yun. At ma-acknowledge natin ito sa biyaya niya, yung mga regalo na meron tayo. So bakit natin kailangan i-acknowledge? Para mapatuloy tayong mamangha sa grasya ng Diyos. Patuloy tayong lumiit sa pagtingin natin sa sarili natin. Na binigyan lamang tayo ng gifts para ma-exalt ang Diyos, para papurihan siya, at para yung mga pasasalamat na mamiministeran natin gamit yung mga gifts na yon ay may balik sa Diyos ultimately. So ang punto rito, exalting God's grace in our service crushes pride and cultivates humility. We must understand that ang God's grace is displayed in our service. Hindi displayed ang ating kakayahan, pero yung kakayahan ng Diyos na ibahin at i-transform tayo na maging pamilya niya or maging citizen niya or maging anak niya. We must understand palagi na ang lahat ng ating ginagawa ay by His grace lamang. At dapat walang mamuong pride at patuloy ng pag-iisip natin ay dependent lang sa kung anong mga ibinibigay niya. And if we can notice, very consistent pa rin si Paul sa theme niya sa Ephesians 2:8-9. Na by grace ang salvation, so no one may boast. Hindi lang sa justification kasi ito mga kapatid, pero kahit sa sanctification, kahit sa service natin, sa Kanya at sa kapwa, dapat kilalanin natin na ito ay biyaya pa rin ng Panginoon. Under pa rin ng Kanyang biyaya. Yung the way na mag-serve ka, yung love, yung patience, yung self-control, at yung iba pa, ito ay biyaya lamang, bunga ng prutas ng banal na spirito sa atin. And even yung gifts na pwede natin magamit to serve, ito ay binigay ni Christ sa kanyang kamatayan ng Ephesians 4. So no one may boast dahil sa service natin. Na kahit sa ating paglilingkod, hindi tayo dapat magyabang. Kilalanin natin, ito yung work ng Diyos sa akin. Which is, ito yung problema ng marami ring ulit na mga ministers ngayon, mga members ngayon ng churches, na iaangat nila ang kanilang sarili sa bawat mga ministry, dahil na as if sobra-sobra ang gifts nila. Na as if merong special sa kanila at wala ang iba. Na kailangan ma-attain ng iba yung na-attain nila para magkaroon ng mga ganon. So, hindi po ganito.
Kaya yung pag-appeal ni Pablo sa atin, kailangan natin ma-renew ang isipan natin sa Panginoon. We have to look at Jesus sa kanyang ginawa. Tignan niyo po si Christ. May katiting na pride. Wala siya. Kaya Christ modeled the godly service in humility before God. Sabi sa Hebrews 5, verses 7 to 8, while Jesus was here on earth, He offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue Him from death. Nananalangin siya, nananaghoy siya sa Diyos. And God heard His prayers because of His deep reverence for God. Even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. So, yung kanyang service dito sa earth, ni minsan hindi siya nag-murmur. Hindi siya nagreklamo. Instead, nag-pray siya earnestly sa Diyos. Pagpapakita na in times of need, in times of help, kung gusto natin ng strength and comfort, sa Diyos lang natin makikita. Sa Diyos lang natin matatagpuan, hindi sa barkada, hindi sa mga acquisition natin ng mga bagay-bagay, pero sa Panginoon natin. And mind you, hindi lang basta service ang ginawa ni Christ. Hindi lang siya parang napagod sa init, pero with constant persecution, pagdidespise, sufferings, sa physical, temptation and mocking sa spiritual. But still, ang sagot niya sa mga ito ay paglapit sa Diyos. Hindi para padrinuhan siya ng mga apostol. Tulungan niyo naman ako, ang dami nag-aabang sa akin doon. Hindi. Nanalangin siya sa Diyos. Siya ay nag-plead sa Diyos for rescue with reverence. Na kahit siya ay Diyos, makapangyarihan at dakila, He humbled in obedience and submission to God. At nakita yan sa kanyang prayer. He stand firm sa mission and purpose niya. Hindi siya tumigil because this is to glorify the Father by doing His will while on earth. At ang mission niya ay to redeem the church, yung mga ibinigay sa kanya ng Ama that cost His life on the cross. He offered Himself as a living sacrifice for our sins and endured the punishment, mga parusa na dapat sa atin, na dapat maranasan natin. Inako niya ito. Wala siyang itinira. Hindi lang siya kumuha ng percent na 50%. Kinuha niya ito 100% para kung sino ang maniniwala sa Kanya ay maliligtas at hindi makakaranas ng condemnation. Kaya di na tayo kakaba-kaba sa kaligtasan natin na pag dumating siya, alam natin, Jesus paid it all. Pinagbayaran na ni Kristo ang lahat. Kaya yung pride natin ngayon, pinagbayaran na yan ni Kristo sa kanyang humility. Because He humbled Himself in obedience to the Father to die for us, to die for our pride. And by His grace, we are freed from pride to serve God in humble or in humility, in faith. Diba? Wala na tayong obligasyon na sundin ang indwelling pride natin ngayon. Dahil empowered na tayo ng indwelling sin. Kaya may battle. Hindi natin iisipin, may indwelling pride pa kasi tayo, kaya never naman tayo mapaperfect dito. Hindi. Labanan mo yan. Dahil banal ang Diyos, kailangan mo magpakabanal. Kailangan nating sumunod sa kabanalan at katwiran niya. Kaya we thank God. We exalt His glory. We can now serve Him with humility.
Yung service natin, we can now attribute to Him, hindi na sa ating sarili. Kasi kinikilala natin na ang lahat ng ito ay sa Kanyang biyaya, na ang lahat ng ito ay sa kalooban niya lamang. At ang itong service natin na paglilingkod ay exercised with the people of God. That leads us to our second point. Again, ang purpose ng grace-driven service ay to exalt God, and now ay to edify the church. Edification of the church. Ang pagpapatatag o pagpapalago ng iglesia ng Panginoon, or to build up the church. Sabi sa verse 4, "For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another, having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them, if prophecy, in proportion to our faith, if service, in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, and the one who does acts of mercy with cheerfulness." Again, we should have this in our minds, na God assigned gifts to each of one of us. At ito ay dahil sa biyaya niya. Siya ang nag-arrange kung ano ang meron tayong gift. At sabi sa verse 4, hindi pare-pareho ang function ng bawat isang Kristiyano. So we can say, kung hindi pare-pareho, unique ang function ng isa't isa. Meaning, implied dito, yung reality na meron talagang nakaplanong function ang bawat isang believers na inassign ng Diyos sa kanila. So, meaning, each one of us na nandito ngayon na mananampalataya, makikita natin ang realidad na meron tayong role, meron tayong gagawin sa church dahil bawat isa sa atin ay may gift. Walang hindi nabigyan. At ang Diyos ang nag-assign dito sa atin. At itong pag-a-assign niyang ng gift sa bawat believer, ay dinikri niya ito before the creation of the world. So, hindi ba tayo na-amaze? Na wala pa man mga nilalang ang Diyos, iniisip ka na niya, dinme-design ka na niya, kung anong function mo sa katawan ni Kristo. So, we have to note, no? God arranged gifts for each one's unique service. May mga unique function and service tayo sa church. So again, this drives us to think na kung hindi tayo namili ng gifts natin, hindi rin dapat tayo mamili sa service natin. Ang service ng bawat isa ay ayon sa purpose ng Diyos. At ang gifts ng bawat isa ay konektado sa service na inordain para sa bawat isa na gagawin sa church. So this gives us the understanding na yung pagiging unique natin ay hindi stand-alone. Na pwede nating sabihin, ay unique pala ang aking service, so hindi ako makaka-affect sa iba. Hindi po. Hindi po ganito ang pag-view dito, mga kapatid. In fact, mas lalong makaka-affect tayo sa body, sa church. Kasi napakaganda ng sinabi ni Pablo dito, no? Verse 5. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Ang bigat ng sinabi ni Pablo dito. Each one of the believers are individually members of one. In short, we belong to one another. Kung tayo ay belong sa Diyos, belong din tayo sa bawat isa. Nauunawaan po ba natin kung gaano tayo kadikit yung relationship natin, kung gaano ka-bind or ka-bound? Ito ay sa grace ng Panginoon. Ang meaning nito, our service as an effect sa bawat mananampalataya, sa bawat kapatid natin, dahil we are given to and for one another.
We are given to one another. Meaning we are designed to be dependent on one another. Depende tayo. Hindi tayo dapat hiwalay na, teka lang, stand-alone akong Christian at meron akong church. Hindi. Dependent ka sa Diyos at ang expression mo ng dependency mo sa Diyos ay dependency sa iyong kapatid. So, dahil we have unique and diverse gifts, this implies that we need each other and each other's gift. Nagigets nyo na yung point. And when all believers function according to His given gifts, the unity is displayed. Kaya, dependent tayo sa church, sa bawat mga kapatid natin, dahil unique yung mga binigay sa atin, na meron silang magagawa na hindi mo kayang magawa, at meron ka na excel at lumalago ka sa area na to, na hindi sila, hindi katulad ng paglago nila doon sa area na yon. Ano mangyayari? Maghiwalay na ba kayo? Hindi. Magtutulungan kayo. May complementary na calling sa bawat isa. So ito yung itsura ng unity in diversity. Ito pala yun, hindi lang basta iba-iba yung opinion natin, iba-iba yung, nagkakaroon tayo ng misunderstandings, hindi. Iba-iba yung gifts natin, iba-iba yung upbringing, pero mainly, iba-iba yung function natin, kahit iba-iba yung upbringing natin. Ito yung meaning sa Ephesians 4 na we must maintain the unity kasi we labor with forbearance and love with one another, we think with sober judgment of one another, and we function according to our gifts to serve one another. Love one another, judge soberly one another, and function, serve with our unique gifts with one another. So, gusto ko na illustrate, katulad ng isang keyboard, each key, may unique na note, di ba? So, pag sinamahan mo yung itong key na to ng ibang nota, magkakaroon sila ng chord. So, hindi nagme-make sense kung yung isang keyboard na yon puro C or puro bilang ang note. So, linagay yung iba't ibang notes to make a melodious and harmonious song. Makabuo ng isang kanta. Ganun natin dapat tignan ng church. Kailangan ng C ang F. Kailangan ng C ang D minor. Di ba? Ang ganda rin ng illustration ni Pablo. Ginamit niya ang human body o katawan ng tao to illustrate ang larawan ng isang church. At ito rin yung sinabi niya sa Corinth. Dahil doon nagkakaroon ng division, na-abuse at nami-misuse yung kanilang mga gifts, kaya nagkakaroon ng hati-hati. Pero sabi sa 1 Corinthians 12:14-21, sabi ni Pablo, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, hindi lang iisa. Kung sasabihin ng paa, hindi ako bahagi ng katawan, dahil hindi ako kamay, bahagi pa rin ito ng katawan. Kung sasabihin ng tenga, hindi ako bahagi ng katawan, dahil hindi ako mata, bahagi pa rin ito ng katawan. Kung buong katawan ay mata, paano ito makakarinig? At kung puro tenga, paano ito makakaamoy? Ngunit ang Diyos ang naglagay ng bawat bahagi sa tamang lugar. Siya ang nag-arrange sa katawan ng tao. Kung isa lang ang bahagi, hindi ito isang katawan. Kaya bagaman maraming bahagi, isa pa rin ang katawan. At walang bahagi ang maaaring magsabi sa iba, hindi kita kailangan. So, very clear. Sa bawat isa sa atin dito, hindi natin pwedeng tignan na less yung pangangailangan natin sa kapatid na yon. Lahat kailangan kasi may unique siyang role. At pag
mag-function kayo together with your unique roles and function, pleasing sa Panginoon yon. Very clear. Na talagang ang katawan hindi matatawag na isang parte lang. At hindi rin masasabi na yung parte ng katawan ay parte ng katawan kung hindi siya kasama sa katawan. Okay? So, ang sinasabi dito, napakalinaw, na ang Diyos ang nag-ayos sa atin ayon sa pangangailangan ng bawat isa at ayon sa kanyang purpose. Ganun din sa church. May iba't ibang roles tayo at function. Hindi natin dapat tignan, para sa kanila lang yan. Mahina yung memorya ko, mahina yung pag-unawa ko. Hindi. Lahat yan, meron tayong purpose kung bakit natin naririnig at pinag-aaralan. Walang hindi nabigyan ng tamang sukat ang Diyos. Lahat ay mabuting kalooban niya. In other words, we have a responsibility to each other. Kaya nga, we must stir up each other. We must admonish each other. We must gospelize each other. Dahil sagutin natin ang bawat isa. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang bawat isa. Binigay ng Diyos ang isa sa isa. So, ang punto, edifying the church through our unique service battles idleness and builds up the unity of the body. Meaning, through our unique service, dahil sa unique God-given gifts, gagamitin ng Panginoon ito para ma-mortify ang idleness natin dahil sa indwelling sin na self-centeredness, at gagamitin din ito ng Panginoon para ma-build up ang kanyang church. Dahil ang kanyang church ay buhay, may activity, may work na nangyayari. At ang work na ito ay to glorify God in all things. Hindi tayo patay. Di ba? Naalala nyo yung dead church sa 7 churches of Asia? We have to help one another to grow in Christ and to bear fruit in good works. Sabi sa Hebrews 10:24, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Kaya kailangan natin i-function talaga. Maging seryoso yung ating pagpa-function sa mga role. Huwag nating isipin wala tayong role sa church. Kasi kung wala tayong role, di ba minsan pagbangko ka sa basketball, ay hindi naman ako pinapasok doon eh. Wala naman lang magagawa doon, hindi na lang ako maglalaro. Minsan ganun ginagawa ko eh. Pero sa church, hindi. Hindi ka pwedeng bangko. Lahat may role. Okay? Tignan niyo po, nag-cite si Paul ng inexhaustive list of gifts. And I believe hindi ito, I believe ito ay essentials, no, sa church to exhort, no, sila. Pwede may mga magkakaparehas, pero magkakaiba ng sukat, no? So, una, sinabi niya sa verse 6, yung prophecy, ibig sabihin lang nito, the one who speaks the very word of God. Ito ay not necessary din na preacher, pero yung mga nabiyayaan talaga na mag-share ng gospel kahit sa mga stranger, kahit sa mga kanyang relative, malakas ang loob, may courage siya. Sa verse 7, yung service, ito naman yung diaconal gifts. Pagpapakita na talagang tinawag tayo mag-serve sa physical aspects. No? Hindi lang pagiging deacon sa service, pero yung pag-serve natin sa bawat isa. Pagiging matulungin natin. Yung sinabi, the one who teaches, yung pag-teach. Kunyari, pag nagtuturo magaling magturo sa anak, sa mga bata, kababaihan, o kalalakihan. The one who exhorts, ito yung exhortation, yung nag-encourage lagi. Pag nagkakaroon ng pag-struggle sa sin, na-encourage niya yung isang kapatid na hindi nagagawa ng iba. The one who contributes, ito naman yung talagang yung resources niya talagang openly na ibibigay niya
Gift yun. The one who leads with zeal. Ito yung, kunyari, pupunta tayo sa isang lugar, kahit doon, organize siya. Nag-ililid niya yung isang grupo o isang mga gagawin ng isang church. The one who does acts of mercy with cheerfulness. Ito naman yung hands-on yung pag-aalaga. Yung kunyari, may sakit. Pupuntahan niya talaga sa bahay, tapos aalagaan niya. O kaya, siya yung makaka-notice na may something din sa isang kapatid na hindi na notice ng iba, kaya siya naaawa at kakausapin niya. So ito yung mga essentials na ibinigay ni Pablo sa isang church. Na hindi pwedeng lahat mahabagin. Hindi pwedeng lahat nagsiserve pero walang nagtuturo. At hindi rin pwedeng lahat nagtuturo at walang nagsiserve physically. So lahat may pangangailangan to build up the church. Kaya corporate work ang church. Hindi ito individual work at hindi ito ginawa ng isa or hindi ito dahil sa ginawa ng isang tao na itaguyod niya isang church, di ba? Yung mga INC na itaguyod niya isang church, hindi. Hindi po ganun yung ating structure. Ang nag-build up, na nagtataguyod nito, nag-exalt nito, ay si Christ. Kaya ang ganda ng mga battle cry ng mga Puritans. Preach, Christ, die, and be forgotten. Napakaganda nun. Kaya sana yun ang makita natin. Ang ating pag-serve sa Panginoon ay expressed sa ating mga kapatid. That is why we are covenanted sa bawat isa. Dahil pinipicture nito ang pagiging covenanted sa atin ng Diyos. We depend on Him, ganun din sa atin. We depend din sa ating mga kapatid. Kaya nga may vows tayo sa membership sa isa't isa, na mamahalin natin ang bawat isa, ibibigay natin ang ating sarili sa bawat isa. So kung paano rin binigay ni Kristo ang kanyang sarili sa church para magkaroon ng unity at reconciliation, ganito rin yun mga kapatid. Sabi sa Ephesians 2:11-22, pinapakita dito yung kamatayan ni Christ ay ang naging paraan para maging isang katawan tayo by faith. Wala nang distinction, wala nang babae o lalaki, mayaman o mahirap, mahina o makapangyarihan. Ginawa ito ni Christ na maging common ang bawat isa at ordinary sa bawat isa. Para ang ma-exalt lang ay si Kristo. Bawat isa ay pinagbayaran niya ng common precious blood. Ang bawat isa ay may common na liberty. Walang mas malaya sa atin at konti lang yung laya niya. Lahat ay 100% pinalaya ng Diyos. Ang bawat isa ay nakatanggap ng common love at common peace. At dahil dito, sa kabutihan ng Ama ay meron din tayong common na self-control sa bawat isa, pagdidisiplina. Meron tayong common na free access at forgiveness na whenever we sin, we can come back in repentance to Christ and ask for forgiveness. Dahil kay Kristo, tayo mga hindi presentable sa Diyos, ngayon ay presentable na. Hindi sa kung ano ang ating suot ngayon, pero dahil sa robe ng righteousness na nasa sa atin ngayon by faith, dahil sa kamatayan ni Christ, we care na rin sa kapatid natin, katulad ng pag-care niya sa atin. We tend His flock, katulad ng pag-tend niya sa atin as our great shepherd. At dahil again sa kamatayan ni Kristo, itong pagsasama-sama natin ito ay walang divorce, walang division. Dahil ito yung mensahe ng gospel, unity and reconciliation. Dahil pinagkamatayan na niya, hindi lang ang pride, pero yung sin ng division sa puso natin. Though meron pang indwelling division and pride sa atin, ito ngayon yung minomortify sa atin ng Panginoon. Kaya yung panawagan ni Pablo, hindi arbitrary.
sa Ephesians 4 na maintain the unity na unite ng gospel. Hindi rin imposible yung sinasabi sa 1 Corinthians 12 to 24 na but God has composed the body giving greater honor to the part that lack it, that there may be no division in the body, but the members may have the same care for one another. Ito yung aim sa atin ng Diyos, na mawala ang division at magkaroon ng care and love sa ating mga kapatid. Kaya as believers, mga brethren, the glorious and high calling of the gospel must not be taken lightly. Itong chapter 12, 13, 14, 15, hindi dapat ito natin tignan na maliit na bagay. Ito ay isang pagtawag sa atin para maipamuhay natin yung chapter 1 to 11. Ano ibig sabihin? Seryosohin natin ang panawagan sa atin ni Pablo at i-recognize na necessary ito sa spiritual na buhay natin. Ay, ang mahalaga lang naman sa akin, alam ko yung Trinity, alam ko ang covenant theology, pero nasaan ang ating pamumuhay? So, hindi po dapat ganon. Kailangan makita natin na part ito sa pinlano ng Panginoon. Hindi ito basta-basta advice lang sa atin ni Pablo para maging magaling na tao lang tayo, magaling na Christian. Pero ito ay advice ito ay isang crucial na panawagan sa atin. Dahil ito ay fulfillment ng covenant ng Diyos na meron siyang lilinisin, ibibigay kay Kristo ang lilinisin, ipipurify at makakasama ni Kristo. Ipe-present niya sa kanyang anak na walang dungis, blameless, perfect. Fulfillment ito ng covenant of redemption na nakakatuwa. Hindi po ba tayo natutuwa? Very practical na nangyayari. Natutuwa tayo na na-unveil sa atin kung ano yung pinlano ng sa covenant of redemption before the creation. Ito yung itsura nun. Minsan, na-overlap na natin eh. From dun sa past, nagkaroon ng transaction ng ama at ng anak na i-redeem niya ang church at mag-end up tayo in future eternity. Pero tignan natin kung paano yung pinlano rin ito. Hindi ito contingency plan ng Diyos. Kasama rin ito doon sa covenant of redemption. Decreed ito kung paano niya lilinisin, aayusin, at gagawing banal ang church na pinagkamatayan ng kanyang anak. Pinagbayaran ng precious blood ng kanyang anak. Kaya nawa seryosohin natin, mga kapatid. Kaya ang challenge, una, enrich our high view of God's grace to have a high view of others. Hindi natin kayang tignan yung value ng ating mga kapatid apart from God's grace. Kasi kung titignan lang natin yung value ng ating mga kapatid, magiging humanist lang tayo. Magkikare lang tayo sa kapakanan ng ating kapatid. Hindi ganon. Titignan natin na ito mismo ang pinagbayaran or ito ang resulta ng grace or gracious salvation na ibinigay ng Diyos. Ito yung itsura ng new covenant na under ng grasya ni Kristo. Ito yun. Kaya kung ito ang pagtingin natin, we value our brethren. Na nasasaktan, katulad kanina, nasasaktan tayo pag merong wala. Nalulungkot tayo pag merong hindi nakakasama sa pagsamba. So paano to? We have to soak ourselves sa means of grace, sa gospel, and treat seriously yung pag-train natin privately sa biyaya ng Diyos. Seryosohin po natin ang pag-train sa ating mga sarili. Privately. Pangalawa, exercise your gifts in light of our gospel or of the gospel. We have to exercise our gifts in light of the gospel. Our unity sa church ay hindi social. Hindi ito usaping social, mga kapatid, pero covenantal.
Kaya kung naunawaan natin, ang unity ng gospel, covenant yun ng Diyos. At dapat tignan natin, covenant ito. Agreed tayo na ibinigay natin ang sarili natin sa bawat isa. Therefore, may responsibilidad tayo sa bawat isa. We have to view that we are one people under one God. Na pag may nangyayari sa ating kapatid, naapektuhan din tayo. Then one body tayo kay Kristo. Pag may nahirapan, nararamdaman natin na may nahirapan. May nasasaktan, nararamdaman din natin, nasasaktan din tayo. Wag nating i-exercise ang service natin sa Diyos na hiwalay sa gospel. At pag ganito yung view natin, we give up ourselves to the Lord, and to one another. Nagiging humble tayo. Sabi ni John Calvin, humility is the best moderator of life. Habang tayo nabubuhay, ang nagmo-moderate sa atin para hindi magpakalalo, hindi sumobra, ay humility. Namamarinig tayo palagi ng gospel dahil siya yung magsasabi sa atin na maging tayo ay pinagkamatayan at magkaroon tayo ng puso ni Kristo. Again, may limitation of gifts talaga. Pero hindi ito ibig sabihin we are weak. Pero isang reality na talagang frailty tayo ngayon. At ma-appreciate natin we are groaning sa future glory na doon mako-complete itong mga gifts na ito na hindi na tainted ng sin. When we serve to God, wala nang limitation. And at always, a reminder na dependent tayo sa Diyos. Kaya pag may limited tayo na gift, hindi yun dahil nagkukulang ang Diyos, pero kailangan nating dumepende sa kapangyarihan niya. Kaya ang exhortation sa Psalms 133, yung kung nabasa natin 3 verses lang naman yon, pag sabi doon ng psalmist, pag sila ay namumuhay sa kababaang loob, ang church, mabuti yun sa mata ng Diyos, may pagpapala yun sa Diyos, at nakakapag-stir up ng godly zeal na connected sa Hebrews 10. So, katulad din ng balik tayo sa keyboard kanina, alam natin na bawat mga chords, pinagsama-sama mga notes, ayaw nating maging off-key tayo. Yung key na yon is si Christ. Kung ano yung kalooban niya, doon lang dapat yung titipahin natin. Pero kung tayo ay magkakaroon ng pride, hindi, gagawin ko to, mag-off-key tayo. Either magpa-flat or mag-sharp tayo doon sa harmonious or melody na kinabibilangan natin or family natin kay Kristo. So strange yung magiging tono natin. Kung meron tayong ginagawang off sa salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng strange life sa church dahil hindi yan ang dinescribe ng Panginoon sa atin. So, nawa, ay patuloy tayong i-harmonize ni Kristo. Makita natin ang kanyang kamatayan na siya ang nagiging common sa ating lahat para tayo ay patuloy na maibaba at humingi lamang ng biyaya at awa niya, magpasalamat sa kanyang ginawa. At kung may gantong kaisipan tayo, this harmonizes the church. Mas lalong nabibuild up ang church sa paglago ayon sa kalooban ng Panginoon. At kung wala ka pa kay Kristo, kapatid, hindi mo kailangan ng gifts ni Kristo para ikaw ay maligtas. Ang regalo ni Kristo ay binibigay sa lahat lang ng nasa sa Kanya through faith. Ang kailangan mo ngayon ay kaligtasan, ng paniniwala mo na ikaw ay pinagkamatayan ni Kristo, na si Kristo ay namatay sa krus para sa mga makasalanang tulad mo at tulad ko, na kung ikaw ay lalapit na may pagsisisi, ay hindi ka mapapahamak. Tatanggapin ka niya sa kanyang pamilya, ikaw ay patatawarin niya sa lahat ng mga kasalanan mo
Saka kanya bibigyan ng mga gifts na ito to serve Him into the church. Nawa ay maging kaisa ka namin sa pananampalataya at makasama ka namin sa Panginoon. Let us pray. Muli, ikaw ay maitaas sa aming ginawang sermon, Panginoon. We pray na kami ay ma-convict sa katotohanan ito. Alam po namin na punong-puno kami ng prideful na thoughts, mga prideful na mga ideas. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, na ito ay patuloy mong hinuhugasan at inaalis sa amin. Akala namin may tatago namin ito, pero ito pa rin ay ina-expose mo pa rin kahit sa corporate na pagsamba namin, Panginoon. Kaya we pray na patuloy na ikaw ay magtuwid sa amin, conform mo kami sa aming mga kasalanan, mortify namin yung mga na-expose na kasalanan namin na unpleasing sa iyong mga mata, lalong-lalo na ang pride at ang division, Panginoon. Alisin niyo po ito at palitan niyo po ng humility at unity at nawa ay lahat ng ito ay para sa paglago ng church at para maluwalhati ka sa lahat ng mga gagawin ng church, Panginoon. Muli, ikaw ang maitaas at mag-glorify sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Dikon, ikaw na lang humawak ng tinapay, tapos bigyan mo na lang ako. Muli, ito ang elements ng ating Lord's table. Pagpapakita na tayo ay under na ng New Covenant. Under na tayo ng grace ng Panginoon na hindi na kinikilala natin ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa ating ginawa, kundi ang ginawa lamang ni Kristo. Ang kanyang suffering sa krus ng Kalbaryo. Sabi kanina sa ating mensahe, ay tayo ay tinawag at binigyan ng gift para ma-exalt ang Diyos at ma-build up ang church. Kasama ito sa pagsuserve natin sa Panginoon. Kasama rin ito sa pagbi-build up natin sa bawat isa. As we partake, as we respond doon sa summon sa atin ng Diyos to partake with Him sa Lord's table na ito, ipagpapakita na ine-exalt natin siya kaysa sa mga kagustuhan natin. Ine-exalt natin siya sa laman at dugo natin. At ine-anticipate natin. And we believe na itong mga ito ay biyaya sa atin spiritually na dito ay kumikilos at nagiging daluyan ng kanyang pagpapala. Alam natin, marami tayong kabigatan, marami tayong problema, struggle sa sin, pagiging matigas na ulo. Pero hindi niya tayo binibigyan ng martilyo, bato, hindi niya tayo binibigyan ng lason, pero ang ibinibigay pa rin niya ay pinakamainam na pwedeng kainin ng isang tao. Ito ay tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng kanyang anak at ng kopa na nagsisimbolo na naghugas sa kasalanan ng kanyang mga hinirang, ng kanyang bayan. Nawa, ma-exalt natin siya sa gawain ito. And ganun din sa pag-edify sa bawat isa na as we see yung ating kapatid na constantly nagre-respond at nag-enjoy siya, enjoyingly,
na itataas sa kanyang buhay si Kristo sa pamamagitan ng pagpartake na ito. Na-encourage siya na lalo na ma-discern na ito ay may effect sa kanya sanctificationally. May effect sa kanya sanctifyingly at progressively sa kanyang union kay Kristo. At sa ganun din sa mga tao na hindi kasama o hindi pa natin kasama ngayon na makapag-partake, na-encourage lalo sila. They are longing dun sa araw, sa panahon ng Panginoon, na makasama natin sila, finally, muli, sa pag-partake ng common bread na ito at common wine. Muli, ang maitaas ay ang ating Panginoon. Hindi, kuha mo na lang ako. Okay na yan.